Isang nurse na iniwan mismo sa kanyang kasal sa harapan ng altar. Bilang ganti, pinatanggal nga nito ang damit ng isang lalaking nakilala nga lang niya sa bar dahil dito may nangyari sa kanila. Ngunit hindi niya akalain na ang estranghero pala ni ito ay ang doktor na boss niya pala sa bagong pagtatrabahuan niya. Ano nga kaya ang mga hakbang na gagawin ni Venus? Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Simulan na natin. Good morning, Nurse Venus. Pamilyar ka sa akin. Hindi ba't ikaw yung babaeng nakatulog sa loob ng bar dahil sa kalasingan? Tanong nga ni Doc Milton Verse kay Venus. Tinatanong kita, bakit hindi ka sumasagot? Wika nga ni Doc. Nakatitig lang kasi sa kanya si Venus na tila ba pinag-aaralan nito ang kanyang muka. Opo, ako nga ang babaeng yun. Bakit mo natanong, Doc? Oh, what a coincidence na nagkita tayo ulit. Bakit mo pala naisipang mag-apply rito? Aminin mo nga sa akin, sinusundan mo ba ako? O siguro gusto mong ituloy yung unfinished business natin? Pilyong tanong nga ni Doc Milton Verse sa kanya. Tumaas ang kilay ni Venus dahil sa narinig niya mula sa bibig ng binata. Anong sinusundan ng pinagsasasabi mo? Wow, ang kapal din ng mukha mo, no? Ganyan ba kataas ang self-confidence mo? Excuse me, Doc Jutes. Hindi ako isinilang sa mundong ito para lang maging buntot mo. Sagot ni Venus sa binata. Ikinuyong niya ang kanyang kamao. Parang gusto niyang suntukin ang kaharap niyang surgeon noong mga sandaling yun. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? I'm sorry, Venus. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko na itutuloy ang kasal natin dahil mahal ko pa pala ang ex-girlfriend ko. Siya pa rin ang babaeng iniisip ko at nais kong iharap sa altar. Patawarin mo ako, Venus. Nangilid ang luha sa mga mata ni Venus pagkatapos niyang marinig ang tinura ni Mark, ang kanyang fiancé na labis niyang minamahal. Nasa simbahan sila noong mga sandaling yun. Balak na nga sana nilang magpakasal, ngunit biglang nagbago ang isip ni Mark. Umurong ito sa mismong araw ng kanilang kasal. Naiwang luhaan si Venus sa harap ng altar habang pinagtitinginan siya ng mga tao. Dahil sa labis na kahihiyan ni Venus, tumakbo siya palabas ng simbahan upang maiwasan ang kahihiyan. Kaagad siyang umuwi sa kanyang apartment at doon niya inilabas ang sama ng kanyang loob. Pinagtatapon niya ang mga nakikita niyang gamit sa loob ng kanyang kwarto. Pare-pareho lang silang mga lalaki, mga manloloko. Galit na sigaw niya, sabay tapon ng mga flower vase. Durog na durog ang kanyang puso nung mga sandaling yun. Hindi niya akalaing magbabago ang isip ni Mark sa mismong araw ng kanilang kasal. Ang buong akala ni Venus ay sigurado na nga ito sa kanya, ngunit nagkamali siya ng pag-aakala. Ano pang meron sa ex-girlfriend niya? At bakit hanggang ngayon hindi niya pa rin malimut-limutan? 2 taon na kaming magkasintahan pero bakit ex-girlfriend niya pa rin ang naisip niya? Hindi ko pa siya kayang pasayahin kagaya ng kung paano siya pinasaya ng babaeng yun? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Hindi ba ako deserve na pakasalan? Kakapagod magmahal. Kung ano-ano na nga, ang mga pinagsasabi ni Venus sa loob ng kanyang kwarto. Nagkakalat na nga ang kanyang mga gamit sa sahig. Halos lahat ng mga flower vase ay nabasag na niya. Ganon katindi ang galit na umaalab sa loob ng kanyang puso. Animoy, pinagsasaksak ng kutsilyo ang kanyang dibdib dahil sa labis na sakit. Isang nurse si Venus sa pinakasikat na ospital sa United States. She is a woman with a heart, independent siya, at intelligent din. Ginagawa niya ng mabuti ang responsibilidad bilang isang nurse. Bukod sa pagiging matalino at mabait, taglay niya rin ang maladiwa at ang kagandahan. She has a brown curly hair, makinis na kutis, matangos na ilong, magagandang mga mata, makakapal na mga kilay,
magandang hulma ng labi, malakandilang mga daliri, at balingkinitang katawan. Masasabing nasa kanya na nga ang lahat ng mga katangiang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit iniwan pa rin siya ng boyfriend niyang si Mark. Mahigit 2 taon nang nagtatrabaho si Venus sa US. Dito niya rin nakalala si Mark, isang mechanical engineer. Maayos naman ang kanilang naging relasyon sa loob ng 2 taon. Akala pa nga ni Venus si Mark na ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, palihim pa pala itong umiibig sa ex-girlfriend nito na naging karelasyon ni Mark sa loob ng mahigit 4 na taon. Habang nagwawala si Venus, sa loob ng kanyang apartment, bunsod ng labis na pagkabigo, biglang bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Madeline, ang kaibigan niyang nurse at masasabing partner in crime ni Venus. Tanaw ni Madeline ang mga luhang umaagos sa mga mata ni Venus. Ramdam niya ang labis na sakit sa loob ng puso ng kanyang kaibigan. Isa rin si Madeline sa mga dumalo sa araw ng kasal ni Venus at Mark. Ang kasal na nauwi sa matinding pagkabigo imbes na mapunta sa happy ending. Venus, naiintindihan kita. Alam kong hindi madali para sa'yo nakalimutan ang nangyari kanina. Kahit sinong babae, magwawala talaga kapag iniwanan ng lalaki sa harap ng altar at sa mismong araw ng kanilang kasal. Ayos lang yan. Hindi naman kawalan ng Mark na yon. Wika ni Madeline sa kanyang kaibigan. Tinapik na nga lamang niya ang balikat ni Venus. Ipinaramdam nga niyang hindi siya nag-iisa, na mayroon siyang kaibigan na handa siyang tamayan. Madeline, sobrang sakit kaya ng ginawa ni Mark. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito sa akin. Mangiyak-ngiyak nga na sagot ni Venus. Nakayuko lamang siya habang niyayakap naman siya ni Madeline. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ito nangyayari sa'yo. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Malay mo, kaya hindi natuloy ang kasal ninyo because God is preparing the best man for you. Yung tipong hindi ka sasaktan, hindi ka iiwanan sa harap ng altar, at makakasama mo sa hirap at saya. Wika ni Madeline kay Venus. Madeline is fond of giving advices na para bang napakarami niyang alam kapag usapang pag-ibig na. Ngunit kahit anong klaseng advice pa, ang ibibigay ni Madeline hindi pa rin mawawala ang sakit na nakatarak sa puso ni Venus. Pakiramdam niya ay pwede siyang maglaho kahit anong oras. Ito na siguro ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, Madeline. Ang iwanan ng isang taong labis kong minahal at pinagkatiwalaan. Wika ni Venus, kasabay ng pagpatak ng mga taksil niyang luha. Namamaga na nga ang kanyang mga mata, saka iiyak. Labis niyang dinidibdib ang pag-urong ni Mark sa araw ng kanilang kasal. Si Mark ang unang lalaking inibig ni Venus. Unang lalaking pinagalayan niya ng tapat na pagsinta at unang lalaking ginawa niyang mundo. Kaya ka nasasaktan dahil mahal na mahal mo siya. Anyway, normal lang yan. Sa pagmamahal, hindi talaga natin maiiwasan ng sakit at kabiguan. Kailangan muna nating dumaan sa iba't ibang tao. Maiyak, masaktan, at lumuha bago tayo makarating sa tamang tao. Kaya laban lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Balang araw mahahanap mo rin ang taong para talaga sa'yo. Sabi ni Madeline kay Venus. Nakatulala lamang si Venus habang nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Hindi niya man masabi ngunit nagpapasalamat siya sapagkat hindi siya pinababayaan ni Madeline. Madeline is truly a friend, a partner in crime, a comfort zone. 2 araw nang nakalipas simula nang iniwan ni Mark si Venus. Mula ng araw na yun ay hindi na nga sila nagparamdam pa sa isa't isa. Nabalitaan na nga lamang ni Venus na nakipagbalikan si Mark sa ex-girlfriend nito. Manging iyak na nga lamang ang nagawa ni Venus sa mga sandaling yon. Nagpakalasing siya at nagkulong sa loob ng kanyang kwarto upang pansamantalang makalimutan ang bangungot na nangyari sa kanya. Gabi-gabi siyang umiiyak habang isinusubsob niya ang kanyang sarili sa unan. Pinagsisihan niya kung bakit naniwala siya sa mga matatamis na pangako at mabubulaklaking mga salita ni Mark. Kung pwede ko lang ibalik ang kahapon, hindi ko siya iibigin. Ang sakit niyang mahalin, ang daya niya.
Binigyan niya ako ng dahilan para hindi na ako umibig muli. Sambit ni Venus habang pinupunit niya ang litrato nilang dalawa ni Mark nung sila pa. Makalipas ang 3 araw kaagad na nagdesisyon si Venus na umuwi na nga siya sa Pilipinas. Doon niya nalamang ipagpapatuloy ang kanyang propesyon bilang isang nurse. Inasikaso na nga niya ang kanyang mga papeles at maging ang kanyang mga gamit. Nag-resign na nga siya sa ospital na pinagtatrabahuan niya. Masasabing handa na talaga si Venus na lisanin ng US at bumalik ng Pilipinas. Sure ka na ba riyan sa desisyon mo? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong ni Madeline habang isa-isang pinapasok ni Venus ang kanyang mga damit sa loob ng maleta. Oo, buo na ang desisyon ko, Madeline. Ito lang ang alam kong paraan para makalimutan ko na si Mark eh. Ayoko na rito sa US. Kapag nandito ako, mas lalo lang akong nasasaktan dahil palagi ko siyang naaalala. Mahirap mang iwanan ang aking trabaho, pero kailangan ko itong gawin alang-alang sa ikabubuti ko. Sagot ni Venus sa kanyang kaibigan. Kaagad na nalungkot si Madeline nang narinig niya ang tinura ni Venus. Grabe ka naman, Venus. Iiwan mo na ba talaga ako rito sa States? Maawa ka naman sa akin, wala na nga akong kasama palagi eh. Wala na akong katsikahan. Sorry talaga. Kailangan ko kasi itong gawin eh. Para maibangon ko naman yung sarili ko. Kailangan kong tulungan yung sarili ko. Siyempre mamimiss din naman kita pero huwag kang mag-alala. Sa oras na makamove on na ako, babalik ako dito sa States. Sabi nga ni Venus. Pareho ngang galing sa Pilipinas sila ni Madeline. Ngunit wala pang balak umuwi si Madeline sa Pilipinas dahil malaki ang sweldo kapag sa US siya nagtatrabaho. Malaking tulong din sa kanilang pamilya at siya lang ang inaasahan. Mag-ingat ka ha. Siyempre naman, sagot nga ni Venus at nag-asaran pa nga sila pero nagyakapan din sa huli. Sinisi talaga ni Mark kung bakit kailangan niyang bumalik ng Pilipinas. Pagkalipas ang 2 araw, lumipad na nga si Venus mula States patungong Philippines. Hinatid na nga siya ni Madeline sa airport at yun na ang huli nilang pagkikita. Mangiyak-ngiyak pa nga si Madeline habang tinatanaw niya ang kanyang kaibigan na umaakyat sa eroplano. Nang nakarating si Venus sa Pilipinas, ganun pa rin ang kanyang pakaramdam. Mabigat pa rin ang kanyang loob. Dala-dala niya pa rin ang sakit na iniwan ni Mark. O anak, ikaw na pala yan. Mukhang biglaan yung pag-uwi mo rito sa Pilipinas ha. Hindi mo man lang sinabi uuwi ka ngayon. Wika nga ng ina ni Venus na si Aling Marisa. Kararating lamang ni Venus nang mga sandaling yun at gulat na gulat nga ang kanyang inay. Pasensya na ho, Nay. Biglaan po kasi ang aking pag-alis eh. Sagot ni Venus at hindi maitago sa sulok ng kanyang mga mata ang lungkot na kanyang nadarama. Halika na sa loob. Umupo ka na muna at nang makapagpahinga ka, anak. Naku, alam kong napagod ka sa mahabang biyahe. Sabi nga ni Aling Marisa, tinulungan niya si Venus sa pagbubuhat ng mga gamit nito patungo sa sala. Simula nang nakita niya si Venus ay hindi na nga niya nakitang nakangiti ang kanyang anak, kaya naman nagtaka si Aling Marisa. Anak, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Tanong nga ni Aling Marisa kay Venus. Nakaupo na nga si Venus sa sofa nung mga oras na yon at tila ba hindi maiguhit ang kanyang mukha. Hiwalay na po kami ni Mark, Nay. Sagot ni Venus. Tipid lamang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Namumula pa ang kanyang mga mata sapagkat kahit nasa biyahe siya ay hindi niya maiwasang mapaluha sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan kung paano siya iniwan ni Mark sa loob ng simbahan at sa mismong araw ng kanilang kasal. Ano? Hiwalay na kayo ni Mark? Bakit naman? Umaasa pa naman ako na mabibigyan niyo na ako ng apo. Sambit pa nga ni Aling Marisa. Namilog ang kanyang mga mata nang malaman na wala na nga si Venus at Mark. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, Nay. Pinahiyaan niya kaya ako sa harap ng karamihan. Iniwan niya ako sa loob ng simbahan nung araw na ikakasal na sana kami. Akala ko kami na hanggang dulo pero nagkamali pala ako. Nagkamali ako, Nay. Minahal ko ang lalaking hindi pala tapos magmahal ng iba. Mangiyak-ngiyak nga, nasagot ni Venus. Niyakap na nga lamang siya ni Aling Marisa. Bilang isang ina, masakit para sa akin na makita kang nasasaktan. Huwag kang mag-alala. Makaka-move on ka rin at makakahanap ng lalaking mamahalin ka ng sobra. Iiyak mo lang lahat yan. Iyak mo ang sakit na nararamdaman mo dahil balang araw. Hihilom din ang sugat sa loob ng iyong puso. Nandito lang ako palagi, nak. Mahal na mahal kita.
Sambit ni Aling Marisa habang niyayakap niya si Venus kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Venus dahil naramdaman niya ang tunay na kalinga ng isang ina. Kahit nasa Pilipinas na nga si Venus, nahihirapan pa rin siyang mag-adjust. Sariwa pa rin ang sugat. Kaya naman, ang ginawa niya, pumunta siya sa bar at nagpakalasing. Halos gabi-gabing tumutungo sa bar si Venus para lamang makalimot sa nakaraan. Tila ba nawala siya sa kanyang matinong pag-iisip nung mga oras na yon. Ganun kasaklap ang epekto sa kanya ng pagkabigo sa inakala niyang perpektong relasyon. Isang gabi habang tinutungga ni Venus ang bote ng alak sa loob ng bar, isang lalaking lumapit sa pwestong kinaroroonan niya. Ang lalaking yon ay kanina pang pasulyap-sulyap sa kanya na parabang nagagandahan nito kay Venus. Kung susuriin ang mukha ng lalaki, di hamak na mas pogi ito kumpara kay Mark. Matangos ang kanyang ilong, matangkad, maputi, makakapalang kilay at magandang hulma ng kanyang mapulang labi. "Excuse me, miss. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa naglalasing dito ah." Wika ng lalaki nang lapitan nga niya si Venus. Wala sa oras na napatigil si Venus sa pagtungga ng alak. Tumingin siya sa lalaki habang nanlilisik ang kanyang mga mata. "Sino ka? Umalis ka nga rito sa harapan ko." Galit na sigaw ni Venus sa lalaking lumapit sa kanya. Kumunot ang noo ng lalaki dahil sa kanyang inasta. "Mukhang nawawala ka na sa katinuan, miss. May problema ka ba? Kaya ka nagpapakalasing?" Tanong ng lalaki kay Venus. Malumani magsalita ang lalaki at mababa ka sa tono ng kanyang boses ang pagre-respeto kay Venus. "Sabi nang umalis ka na eh." "Huwag mo akong pakialaman. Pare-pareho lang kayong mga lalaki." Muling sigaw ni Venus. Nakita niya ang gwapong mukha ng lalaki ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, lahat ng mga lalaki ay kagaya ni Mark, mga manloloko, at sa umpisa lang magaling. "Teka, broken-hearted ka ba, miss? Kung may problema ka, wag mong idaan sa pag-iinom. Naku, baka mapahamak ka pa rito sa bar. Wala ka pa namang kasama," sabi ng lalaki kay Venus. Ngunit mas lalo lamang na nagalit ang dalaga. "Ang kulit-kulit mo talaga. Wag mo nga akong kausapin. Pare-pareho lang kayong mga lalaki." Sigaw ni Venus at itinulak niya ang lalaki. Muntikan na nga itong matumba. Mabuti na lamang at nakahawak ito sa mesa. Nakatingin ang lalaki na sa nanlilisik na mga mata ni Venus. Halatang galit na galit ang dalaga sa kanya. Pambihirang babae. Iniwan siguro ng boyfriend, kaya galit sa lahat ng mga lalaki. Aba talagang dinadamay pang kagwapuhan ko. Bulong ng binata at saka humakbang palayo kay Venus. Umupo siya sa gilid na medyo malayo sa kinuupuan ni Venus. Nagpatuloy sa pagtungga ng alak sa Venus, samantalang palihim naman siyang binabantayan ng lalaki. Walang kaalam-alam si Venus na nagmamasid pa rin sa kanyang lalaki noong mga sandaling yun. Habang nakaupo ang lalaki, narinig niya ang tatlong lalaking nag-uusap-usap habang nakatingin ito kay Venus. "Pre, nakikita mo ba yung babaeng yun? Ang ganda, di ba?" Tanong ng isang lalaki na katabi nito. "Oo nga pre, mukhang wala siyang kasama rito sa bar. Kung sinuswerte ka nga naman, pwede nating gawing pulutan ng babaeng yan." Sagot naman ng isa pang mukhang manyakos. Bawat isa sa kanila ay mayroong hawak na bote ng alak. Mahalata sa kanilang mga tingin na mayroon silang masamang balak kay Venus. Maya-maya ay pasimple silang naglakad patungo sa mesa ni Venus. "Hi, Miss Beautiful. Mukhang kailangan mo ng kasama ngayong gabi ah. Nandito lang kami para sa'yo." Wika ng isang lalaki at sa kainakbayan, panganito si Venus. "Oo nga, miss. Halika, sumama ka sa amin. Kaming bahala para sa simpleng kaligayahan mo," sabi naman ng isa pa na lalaki. Paresahan nilang hinilang kamay ni Venus palabas ng altar. "Ano ba? Bitiwan niyo nga ako? Mga manyakos kayo?" Reklamo nga ni Venus. Nasasaktan siya dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng mga to sa kamay niya. Ang mga lalaking yun ay kilala bilang mga adik. Malupit silang gumawa ng paraan upang makuha ang mga babaeng natitipuhan nila habang pilit nilang hinihila si Venus. Isang binata ang lumapit sa kanila. "Bitiwan ninyo ang girlfriend ko!" Sigaw ng binata na ikinagulat ng tatlong lalaki. Nagkunwari siyang girlfriend niya sa Venus kahit hindi naman talaga, ni hindi nga nila alam ang pangalan ng isa't isa. "Ah, girlfriend mo pala ang babaeng to. Hinihiram lang naman namin siya eh. Huwag kang mag-alala, isang gabi lang naman."
Sagot ng isang lalaki at saka humalakhak. Hindi sila natatakot sa binata dahil alam nilang mag-isa lamang to. Mga manyakals kayo! Sigaw nga ulit ng babae. Pinagsisipa na nga ng binatang tatlong lalaki. Nagsuntukan sila sa loob ng bar. Napakagaling ng binata pagdating sa suntukan. Nagawa niyang patumbahin ng tatlong lalaki. Nagkumpulan ng mga tao sa loob ng bar. Dahil sa pangyayaring yun, tumugo ang ilong ng tatlong lalaki. Natakot sila sa binata kaya naman ay nagsipagtakbuhan ng mga ito palabas ng bar. Kaagad na humanga si Venus dahil sa katapangan ng binata. Sa susunod, huwag kang maglalasing dito sa bar lalo na't mag-isa ka lang. Maraming mga adik dito. Mag-iingat ka. Babae ka pa naman. Sermon ng binata kay Venus. Hindi pa masyadong lasing si Venus kaya naman ay hindi pa siya nawawala sa kanyang katinoan. Buhay ko to, kaya wag mong pakialaman at isa pa. Hindi naman kita inutusang iligtas mo ko Mataray na sagot ni Venus. Kahit iniligtas siya ng binata mula sa kamay ng mga adik, ay nagawa pa rin niyang magmaldita sa harap ng binata dahil tila naging man-hater na nga siya, biter-biteran sa buhay. Napubuntong hininga na nga lamang ang binata. Pambihirang babae. Siya na nga itong tinutulungan, siya pa ang galit. Maganda sana pero suplada. Bulong nga ng binata. Maya-maya ay biglang umupo si Venus. Dala ng kalasingan at panghihilo ay naibagsak niya ang kanyang sarili sa mesa hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Naku, dito pa talaga natulog sa bar ang supladang to. Hay naku, ewan ko na nga lang sa babaeng to. Baka mapagtripan na naman to ng ibang mga lalaki kapag hinayaan ko to. Wika ng binata. Kaya naman nagtanong nga ito sa bartender kung meron bang available na room sa malapit lang sa bar na yon. At sabi naman ang pinagtanungan niya na meron naman daw. Parang nga daw yun sa mga nalalasing madalas. Kaya naman kumuha na nga ng isang kwarto doon ang lalaki para nga mas safe ang babae. Hindi naman ito alam kung saan siya nakatira. At ayaw din naman niyang maistorbo pa sana ang pagtulog ng babae. Tinry niyang i-check kung ano ang meron siya pero hindi naman niya makita doon ang address ng babae. Kaya naman pinasan nga niya ito sa kanyang likuran. Napakabigat naman ng babaeng to. Hindi naman siya ganun kataba pero bakit ang bigat? Buntong hininga na nga lamang ng lalaki. Kung bakit ba naman kasi pinoproblema ko pa ang sarili ko sa babaeng to na hindi ko naman kakilala. Daming nasasayang na oras. Pulong pa nga nito at nakarating na nga rin sila sa wakas sa kwarto. Inilapag na nga niya ang babae sa kama. Nakita nga niya ito, natulog na tulog. Napagpasyahan nga muna niyang maghilamos na nga lamang muna sa CR dahil sobrang pawis na pawis nga siya dahil kanina pa siya paikot-ikot at binuhat pa nga niyang babae. Pero paglabas nga niya ng banyo ay nagulat nga ang lalaki dahil nandoon na nga ang babae at tila nang aakit na nakaupo nga sa maliit na sofa na nasa kwarto. Miss, gising ka na pala? Magigising ka rin pala, akala ko ang himbing ng tulog mo. Kumuha na ako ng kwarto para sa'yo. Mas safe pag dito ka na lang matutulog ng gabi. Huwag ka na lang umuwi dahil malalim ng gabi. Nag-aalalang bilin nga nito sa babae. Napangisi nga si Venus na halatang lasing na lasing pa rin. Tinaas nga nito ang kanyang daliri sabay turo nga sa lalaking hanggang ngayon hindi pa rin niya kakalala. You! Siguro may balak ka sa aking masama Balak mo rin siguro akong pagsamantalahan. Gaya ng ginawa niya sa akin. Pinagsamantalahan niya yung kabaitan at pagmamahal ko sa kanya. Ngawa nga ni Venus. Napangisi naman ang lalaki na hanggang ngayon hindi pa rin kakilala ni Venus. Miss, kung ano man problema mo, lilipas din yan. Broken-hearted ka? Makakahanap ka rin ng mas deserve mo. Kaya pwede ba? Huwag mong sayangin ang oras mo kakapunta sa bar na to para lang magmukmuk. Sabi nga nito, ano pang alam mo? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Iniwan lang naman ako sa altar ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko. Kung ikaw, iniwan ng bride mo, anong mararamdaman mo? Sumbat pa nga ni Venus. Saglit na napaisip at napatigil nga ang lalaking nagngangalan ngang Calixto. Kung sa bagay, mahirap nga namang pinagdaraanan niya. Miss, may trabaho pa ako bukas. So, kung okay ka na dito, baka pwede na akong umalis.
At lalabas na nga sana ng pinto si Calixto nang biglang humarang nga sa kanya si Venus. Teka lang. Nilapit nga nito ang mukha niya sa lalaki ng dahan-dahan. At nang sobrang lapit na nga niya, akala pa nga ni Calixto hahalikan siya nito, pero pinisil-pisil nga nito ang magkabila niyang pisngi, sabay sabing, "Alam mo medyo magkahawig kayo nung kumag na yon. Teka, total naman hindi pa ako nakakaganti sa kanya. Maghubad ka." Biglang utos nga nito sa lalaking estranghero. "Ano? Nababaliw ka na ba, miss? Nasisiraan ka na ng ulo, kung ako sa'yo matutulog na lang ako." Sabi pa nga ng lalaki, "Hindi, maghubad ka ngayon din." Mariin at maautoridad nga na sabi ni Venus. Ang lakas ng kanyang loob dahil nga sobrang lasing na lasing siya. Wala na ngang nagawa pang lalaki, kundi gawin na lamang ang sinabi nito. Dahil sabi nga ni Venus na makakaalis lang siya sa kwarto na yon kapag tinanggal nga niya ang kanyang damit. Dahan-dahan ngang tinanggal ng lalaki ang kanyang damit. Medyo nag-iinit na nga rin ang kanyang katawan dahil parang may ginagawa silang kababalaghan dahil sa pinagagawa sa kanya ni Venus. "O yan, naubad ko yung t-shirt ko, okay na ba?" Palunok pa nga si Venus nang makita ang abs ng lalaki. "Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Let me guess. Walang ganito yung ex mo, no? So, ibig sabihin, hindi siya kawalan. Kaya wag ka nang magbukmok ng ganyan." Sabi pa nga ni Calixto kay Venus. "Pati yung pants mo, tanggalin mo." Utos nga muli ni Venus na pinagtaka ulit this time ng lalaki. "Hoy miss, ano ba talagang balak mo sa akin na? Ako ba talagang pagsasamantalan mo?" Sabi pa nito. "Sundin mo na lang. Alam mo bang inis na inis ako sa mga lalaki ngayon? At dahil ikaw, pogi, panigurado akong marami ka nang napaiyak na mga babae, kagaya ng ex ko." Sabi nga nito, may kinangisi naman ni Calixto. So pogi pala ang tingin mo sa akin." Sabi nga nito sabay lumapit nga sa babae. Ngayon naman si Venus ang paatras ng paatras hanggang sa napasandal nga siya sa wall na kanyang nasa likuran. "Ano ginagawa mo?" Tila kinakabahan nga na tanong ng babae. "Natatakot ka naman pala sa akin eh. Bakit mo ako pinaguhubad?" Sabi nga ni Calixto at sobrang lapit na nga ng kanyang bibig sa bibig ng babae. Tila maglalapat na nga ang kanilang mga labi. At nang mahubad na nga ng lalaki ang kanyang pants, sakto namang lumapat ang labi niya sa labi nga ni Venus. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Hindi na rin naman nila napigilan pa ang kanilang mga sarili. Nung una sinubukan ngang pigilan ng lalaki pero makulit na nga rin itong si Venus dahil nadala na nga rin siya ng halo-halong emosyon at kalasingan at kahit papaano napawi nga ang kanyang lungkot. Pero naging marahan naman ang pagtugon ng lalaki sa bawat pangaakit ni Venus. Naging gentleman naman siya at sinisigurado niya na ginagawa niya to hindi lang dahil sa tawag ng laman, kundi dahil na-attract din naman talaga siya sa babae at sa tingin niya na love at first sight nga siya dito. Hindi niya lang alam kung handa na ba ang babae na tumanggap ulit ng bagong lalaki sa buhay niya ng ganun kabilis. Kaya nangako nga ito sa sarili na balang araw pag nagkita sila, hindi na nga niya sasayangin pa ang oportunidad. Binantayan niya si Venus hanggang sa sumapit ang umaga. Nang magising si Venus ay kaagad siyang nagpalingalinga sa paligid. "Teka, nasan ako? Bakit parang hindi ito yung kwarto ko?" Tanong nga niya sa kanyang sarili. "Good morning, miss. Mabuti naman gising ka na. Umuwi ka na nga sa inyo. Hinahanap ka na siguro ng mga magulang mo." Wika ng binata habang nakatingin sa kanya sa magandang mukha ni Venus. Siya ang nagbantay sa dalaga mula nang matulog ito hanggang sa nagising. "Nasaan ako? Sa kasino ka?" Tanong nga ni Venus sa binata. "Hindi mo alam kung nasan ka?" "Naku miss, nandito ka nga ngayon sa bar." Sagot ng binata. Muling iginala ni Venus ang kanyang mga mata sa paligid. "Oo nga, nasa bar ako." Sambit niya.
Magtatanong na nga sana siya muli sa binata kung paano napadpad ang kanyang sarili sa loob ng bar, ngunit bigla niyang naalala na ang nangyari. Naalala ni Venus kung paano siya nagalit sa binata noong lumapit ito sa kanya at kung paano siya nito iniligtas mula sa pambabasto sa mga manyakols. At kung paano nga niya ito pinaghubad para nga pagtripan dahil nga sa galit niya sa mga lalaki dahil sa kanyang ex. Napailing na nga lamang siya na maalala nga niya rin ang sumunod na nangyayari pagkatapos ngang maghubad ng lalaki. May nangyayari nga sa kanila kagabi. Napasigaw na nga lamang ito at napatingin sa kanyang kabuuang katawan. Confirmed. Pero imbes na mag-inarte, nagpatay mali siya na nga lamang siya na para bang normal lang ang kanilang ginawa. Wala na rin naman siyang magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Kaya naman... Teka, ikaw yung tumulong sa akin kagabi, di ba? Anyway, maraming salamat sa'yo ah. Ano nga palang pangalan mo? I'm Calixto, Topher Milton Verse. Ikaw, anong pangalan mo? Miss Lasenggera? Tanong ng binata at saka ngumisi. Inaasar niya si Venus samantalang nakasimangot naman ang dalaga. Ah, Calixto palang pangalan mo. Ako naman si Venus. Pero wait, huwag mo akong tatawaging Lasenggera dahil hindi ako Lasenggera. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Pagtataray ni Venus kay Calixto. Sus, kung hindi ka Lasenggera, bakit nandito ka sa bar? Nakatulog ka nga dahil sa kalasingan mo. Sagot ni Calixto. Alistong tumaas ang kilay ni Venus. Excuse me? Wala sa dugo namin ang pagiging lasengga. Kaya ako nalaseng kagabi dahil problemado ako sa buhay. Kayo kasing mga lalaki, mga manluloko kayo at hindi marunong makontento. Sagot ni Venus kay Calixto. Muli na namang sumagi sa kanyang isip ang ginawa ni Mark sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng inis kay Calixto dahil sa ginawa ni Mark. Para kay Venus lahat ng mga lalaki ay kagaya ni Mark. Grabe ka naman Miss Venus. Kung broken ka, dahil iniwan ka niya, wag mong idamay ang ibang mga lalaki. Naku, pati kagwapuhan ko palaging loyal na dadamay eh. Sagot nga ni Calixto. Kagad naman siyang pinandilata ni Venus. Sus, kahit ano pang sabihin mo, pare-pareho lang kayong mga lalaki. Singhal ni Venus at saka tumalikod. Binagtas niya ang daan palabas ng bar. Naiwan sa loob si Calixto na nakatulala. Pero sabi naman nito pagkatapos sumalis si Venus, salamat na lang ah. Tsaka yung nangyari kagabi. Kalimutan mo na yon. Sabi na nga lamang nito. Napangisi nga ang lalaki pagkatapos ay ngumiti at napailing. Dahil sa isip-isip nito, balang araw muling magkukrus ang kanilang mga landas. Naniniwala siya. Nang makarating nga si Venus sa kalsada, kaagad niyang pinarang ang taxi at saka sumakay pa uwi sa kanilang bahay. Oh, bakit ngayon ka lang? San ka nang galing? Kaagad na tanong ni Aling Marisa nang nakarating si Venus sa kanilang bahay. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Gumala lang po ako, inay. Para naman makalimutan ko ang mga nagaganap sa buhay ko. Nakakapagod na kasing isipin ng mga yun. Mas lalo lang akong nade-depress. Sagot ni Venus. At saka umupo sa sofa. Kumunot naman ang noon ni Aling Marisa. Tinignan niya si Venus mula ulo hanggang paa. Makikita sa mukha ng dalaga na problemado ito. Anak naman, buong gabi ka bang gumala? Alam mo bang labis akong nag-aalala sa'yo? Tinatawagan kita pero hindi mo naman sinasagot. Naku Venus, anong mga pinaggagawa mo kagabi ha? Tanong ni Aling Marisa sa kanyang anak. Hindi ko naman dinala ang cellphone ko, Nay. Nandun yun sa loob ng kwarto ko, iniwan ko para walang sagabal. Saka, huwag kang mag-alala, Nay. Ayos lang naman ako kagabi. Inaliw ko lang po talaga ang sarili ko, Nay. Sagot ni Venus. Namilog ang mga mata ni Aling Marisa dahil sa sinabi ng kanyang anak. Teka, anong sabi mo? Inaliw mo ang sarili mo? Aba, anong klaseng aliw yon ha, Venus? Tanong pa nga ni Aling Marisa. Nay naman, kung ano-ano namang naiisip mo na aliw eh. Inaliw ko lang sa pamamagitan ng paggala. Sabi nga ni Venus sa pilyang ina. Naku anak, mag-ingat ka palagi ah. Oo naman po, Nay. Kala ko sumama ka na sa bagong boyfriend mo eh. Dagdag pa nga ni Aling Marisa. Grabe ka naman sa akin, Nay. Wala naman akong boyfriend ngayon.
At saka wala na akong pakialam sa mga lalaki. Pare-pareho lang sila, mga manloloko. Bitter pa rin na sabi nga ni Venus. Tila nagkatroma nga at naging man-hater. Naku anak, sinasabi mo lang yan. Dahil broken ka. Kapag natamaan ka ulit ng pana ni Cupido, naku, baka mapangiti ka na naman habang sumasandok ng kanin. Biro pa nga ni Aling Marisa kay Venus. No way ma. Sagot pa nga ni Venus at umirap. Nagpaalam na nga siya dahil magpapahinga na raw siya. Nang biglang naisip nga niya na kailangan pala niyang maghanap ng bagong trabaho. Hindi pwedeng magmumukmuk na lang siya palagi. Kaya nga nagtingin-tingin siya ng mga ospital na pwedeng mapag-applyan bilang isang nurse. Bukas na bukas kailangan ko na ulit bumangon. Naku, hindi pwede ito, masisira ang buhay ko. Ano na lang pang paganda ko? Diba? Broken-hearted na nga, losyang pa. Sabi pa nga niya sa kanyang sarili. Nang sumapit ang umaga, nagpaalam si Venus kay Aling Marisa na aalis siya ng bahay sapagkat maghahanap siya ng pwedeng pag-applyan ng trabaho bilang isang nurse. Naging matagumpay ang kanyang lakad sapagkat kaagad siyang nakahanap ng trabahong mapapasukan. Inasikaso niya ang mga requirements sa loob ng 3 araw hanggang sa dumating na nga ang unang araw na kung saan ay magsisimula na nga ang kanyang duty bilang isang nurse. Hay, salamat. Nakapag-apply rin ako, hindi na ako maboboard sa lugar na to. Wika nga ni Venus habang naglalakad patungo sa loob ng ospital. Yun ang unang araw niya sa trabaho kaya naman maaga pa nga siyang nagising at pumasok sa ospital. Talagang sinigurado nga niya na hindi siya malalate. Nang makarating na nga siya sa loob ng ospital, kaagad siyang sinalubong ng isang nurse na si Chuchay. Good morning, miss. Ikaw ba ang bagong nurse rito? Tanong ni Chuchay kay Venus. Abot tenga pa nga ang kanyang ngiti habang nakatitig siya kay Venus. Good morning din, miss. Yes. Ako po ang bagong nurse. Tugon nga ni Venus at ngumiti rin kay Chuchay. Wow, ang ganda mo naman. By the way, ako nga pala si Chuchay. Ikaw, anong pangalan mo? Wika nga ni Chuchay kay Venus. Ako naman si Venus. Sagot ng dalaga habang nakapinta pa rin sa kanyang labing matimis ng ngiti. Talagang maganda si Venus ng mga oras na yun. Mas maganda siya kesa sa mga nakaraang araw. Ang ganda ng pangalan mo, Nurse Venus. Kasing ganda mo. Sabi pa nga ni Chuchay at saka kumindat. Naku, Miss Chuchay, ang aga-aga binobola mo kaagad ako. Naku, wala akong piso rito Biro naman ni Venus. Anong binobola ka riyan? Totoo naman kasing maganda ka. Ikaw na ang pinakamagandang nurse sa loob ng ospital na to. Oo nga pala, Venus. Pwede ba kitang maging kaibigan? Tanong nga ni Chuchay. At siya nga ang una niyang naging kaibigan sa unang araw ng trabaho sa ospital na yon. Nagkatsikahan pa nga sila at parang ang sobrang tagal na nga nilang magkaibigan. Ang dami nga nilang napagkwentuhan at mas naging panatag na ang loob ni Venus sa unang trabaho niya dahil kay Chuchay. Habang abala si Venus sa kanyang ginagawa, bigla siyang nilipitan ni Chuchay. Muntik niya bang mabitawan ang hawak niyang injection dahil sa biglang pagtapik ni Chuchay sa kanyang balikat. Ano pa naman yan, Chuchay? Parang kang multo na bigla-biglang lumilitaw. Ayun, nagulat tuloy ako. Reklamo ni Venus. Ano kasi? May chika ko sa'yo. Sagot nga ni Chuchay at saka kumindat pa nga kay Venus. Kumunot ang noon ni Venus. Bigla siyang na-curious kung anong klaseng chika ang hatid ni Chuchay sa kanya. Anong chika yan? Tanong pa nga niya. Ganito kasi yun. Makikita mo ba yung lalaking yun? Tanong ni Chuchay at itinuro niya ang isang surgeon sa di kalayuan. Kaagad namang napatingin si Venus sa direksyong itinuturo sa kanya ng katrabaho. Nang tignan niya ito, isang gwapong binata ang bumungad sa kanya. Sa kanyang mga mata, naka-side view ito habang abala sa pagsa-cellphone. O bakit? Anong meron sa lalaking yan? Tanong ni Venus kay Chuchay. Ano kasi? Kanina ko pa napapansin titig na titig siya sa'yo. Sa una, hindi ko muna pinansin. Tapos habang tumatagal, napapansin kong makailang beses na siyang pasulyap-sulyap sa'yo. Nako, mga 10 beses na siguro. Kaya yun, napaisip ako na baka crush ka ni Doc Calixto Milton Verse. Tili pa nga ni Chuchay, parang kinikilig pa nga siya habang nagkukwento kay Venus
Samantalang si Venus naman ay biglang nagulat nang marinig niyang sinabi ni Chuchay na Doc Calixto Milton verse. Napakunot ang kanyang noot sa katinignan ng maigi ang mukha ng binata. Malaya niya itong natitigan sapagkat hindi ito nakatingin sa kanya. Doc Milton verse? Teka sandali, parang pamilyar sa akin yun ah. Ang kanyang buhok, tindig, pati ang matangos ng ilong. Teka, siya bang lalaking nakita ko sa bar at nagligtas sa akin? Bulong nga ni Venus sa kanyang sarili. Muling nanariwa sa kanyang isip ang nangyari sa loob ng bar nung gabing nalasing siya at nakatulog. Oh, bakit napatulala ka riyan? Aminin mo nga sa akin, napopogyan ka kay Doc no? Oops, kalmahan mo lang. Baka malaglag ang panty mo sa kagwapuhan niya. Saad ni Chuchay. Napansin niyang malagkit ang mga tinging ipinupukol ni Venus kay Doc Milton verse. Ano ba, Chuchay? Huwag kang maingay riyan. Tinitignan ko lang siya dahil parang pamilyar siya sa akin. Saway nga ni Venus. Hindi pa rin maalis-alis ang kanyang tingin sa mukha ni Doc Calixto. Animoy isa siyang estatwa na titig sa binata. Maya-maya lang biglang lumingon si Doc sa pwestong kinaroroonan ni Venus. Nahuli niya si Venus na nakatitig sa kanya. Sa mga sandaling yon, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Biglang lumakas ang kabog ng puso ni Venus sapagkat hindi niya namalayang nakatulala na pala siya sa binata. Ayan na. Nagtitinginan ng dalawa. Mukhang dito na magsisimula ang love story nila. Kinikilig pa nga na wika ni Chuchay. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang mga muka ni na Venus at Doc na hindi maalis-alis ang katititig sa isa't isa. Mukhang may dalawang estatwa sa loob ng ospital. Oops, galaw-galaw rin pag may time. Sambit ni Chuchay. Inaasar niya si Venus dahil doon biglang nakabawi si Venus mula sa pagkatulala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi na hindi niya matukoy kung ano nga ba ang dahilan. Nakaramdam siya ng hiya habang nakatitig pa rin sa kanya si Doc. Mabilis na umiwas nang tingin si Venus at napahawak siya sa kanyang magkabilang pisngi na kanina pa nagiinit. Naku, baka isipin niyang ninanakawan ko siya ng tingin. Nakakahiya naman. Bulong nga ni Venus. Habang pilit niyang nilalabanan ng labis na kahihiyan, patuloy pa rin siyang inaasar ni Chuchay, kaya naman mas lalo siyang nawawala sa focus. Hayaan mo Venus, papunta na rito si Doc. Lagot ka, baka susumbatan kanya kung bakit ka nakatitig sa kanya. Bulong nga ni Chuchay at saka tumawa. Dahan-dahang tumingin si Venus sa kinaroroonan ni Doc. Parang may kung anong boltahe nang kuryente ang bigla na lamang dumaloy sa kanyang katawan nang makita niyang naglalakad na nga si Doc. Palapit na nga siya sa kinaroroon nilang dalawa ni Chuchay. Ano na naman kayang eksenang gagawin ng lalaking yun? Umayos siya. Mababalian ko talaga siyang buto. Bulong nga ni Venus sa kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili upang hindi mahalata ng binata na nawawala nga siya sa focus. Maya-maya ay nakarating na nga rin si Doc. Sa kanyang harapan, mas lalong nag-init ang pisngi ni Venus nang nakalapit ito sa kanya. Pakiramdam niya ay nagkukulay mansanas na ang kanyang muka sa labis na hiya. Maiwan ko muna kayo rito para naman may privacy ang puso niyong dalawa. Wika ni Chuchay at saka naglakad nga siya palayo sa kinatatayuan ni na Venus at Doc Milton verse. Ngunit bago umalis si Chuchay, kinindatan pa nga niya si Venus na para bang inaasar nito. Good morning, Nurse Venus. Pamilyar ka sa akin Hindi ba't ikaw yung babaeng nakatulog sa loob ng bar dahil sa kalasingan? Tanong nga ni Doc kay Venus. Tama nga ang hinala ko. Siya nga ang lalaking yun. Bulong ni Venus sa kanyang sarili habang nakatingin sila sa isa't isa. Tinatanong kita, bakit hindi ka sumasagot? Wika nga ni Doc. Nakatitig lang kasi sa kanya si Venus na tila ba pinag-aaral nito ang kanyang muka. Oo, ako nga ang babaeng yun. Bakit ka ba nagtatanong? Sagot naman ni Venus kay Doc. Bigla siyang na-bad trip
dahil sa tanong ng binata. Oh, what a coincidence na nagkita tayo ulit. Bakit mo pala naisipang mag-apply rito? Aminin mo nga sa akin, sinusundan mo ba ako? Tanong ni Doc sa kanya. Tumaas ang kilay ni Venus dahil sa narinig niya mula sa bibig ng binata. Anong sinusundan ng pinagsasabi mo? Wawa, ang kapal din ng mukha mo. Ganyan ba kataas ang self-confidence mo? Excuse me, hindi ako isinilang sa mundong ito para lang maging buntot mo. Sagot nga ni Venus sa binata. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, parang gusto nga niyang suntukin ang kaharap niyang surgeon noong mga sandaling yon. Ngunit pinigilan niya ang kaniyang sarili. Biro lang, grabe ka namang mag-react. Parang gusto mo akong sunggaban na. Dati ka bang leon? Muling pangasar ni Doc Milton Verse at saka ngumisi. Natutuwa siya habang inaasar niyang dalaga. Bukod sa dati akong leon, isa rin ako sa mga nakalaban ni Pacman sa boxing. Kaya ikaw umayos-ayos ka kung ayaw mong boxingin kita. Pagtataray nga ni Venus sa harap ng binata. To think na parang boss nga niya ito dahil ito ang surgeon at siyang nurse. Sinasabi niya lang yon para matakot ito sa kanya dahil nahiilang nga siya. Wow, ang tapang mo naman pala, Nurse Venus. Pero alam mo, handa akong magpa-boxing sa'yo. Madama ko lang ang lambot ng kamao mo. Nakangising banat pa nga ni Doc sa dalaga. Excuse me, Doc. Hindi malambot ang kamao ko. Kasing tigas ito ng bato. Huwag mo nga itong maliitin. Baka kapag nasuntok kita, sa ibang planeta ang bagsak mo. Sagot naman ni Venus at muling napangisi nga ang binata. Huwag mo na akong tawaging Doc. Mas gusto kong Calixto na lang ang itatawag mo sa akin. Wika nga ng doktor at saka kumindat pa nga kay Nurse Venus. Di Calixto na akong Calixto. Huwag mo rin akong matawag-tawag na nurse ha. Imaginein mo lang na wala tayo sa loob ng ospital. Yun naman ang gusto mo, diba? Wika naman ni Venus at saka inirapan niya ang binata. Paano kapag gusto kitang tawaging mahal? Napatulala si Venus dahil sa tanong sa kanya ni Calixto. Hindi siya kaagad na nakasagot. Mas lalo siyang napatulala dahil sa kapugian ng binata na kanina pang nakikita ng kanyang mga mata. Oh, bakit hindi ka nakasagot? Kinikilig ka na ba riyan? Tanong naman ni Calixto kay Venus. Ayan, dyan ka magaling sa pagiging asyumero. Naku, tigil-tigilan mo nga yan. Sambit naman ni Venus. Ngunit hindi niya may tanggi sa kanyang sarili na kinikilig siya dahil sa sinabi ng binata. Venus, tinatanong kita, paano kapag gusto kitang tawaging mahal? Pag-uulit ni Calixto, tila ba ibig niyang marinig ang tugon ng dalaga. Mukha ba akong presyo ng bigas kaya tatawagin mo akong mahal? Tanong naman ni Venus na may pagkapilya. Humanga na naman si Calixto sa katapangan niya. Pambihirang babae. San ka ba nanggaling? At bakit napakapilosopo mo? Tanong ni Calixto sa dalaga. First time niyang maka-encounter ng babaeng palaban at pilosopo. Kailangan pa bang itanong kung saan ako nanggaling? Di syempre, sa tiyan ng nanay ko. Wika nga ni Venus. Mas lalong humanga si Calixto sa kanya. Napakamot na nga lamang si Calixto sa kanyang ulo habang nakatingin siya sa magandang mukha ni Venus. Kahit mukhang mataray ang dalaga, bakas pa rin ang kagandahan nito na para kay Calixto ay naiiba sa kagandahan ng ibang babae. Oh, anong tinitingin-tingin mo sa mukha ko ha? May muta ba ako? Mataray nga na tanong ni Venus. Paano ba naman kasi? Daig pa nga ni Calixto ang biko sa lagkit ng kanyang titig kay Venus. Wala naman. Tinitignan ko lang ang mukha ng babaeng lasenggera. Pangaasar pa nga ni Calixto at saka pinigilan nga niya ang kanyang sarili na matawa. Nakikita niya kasi sa reaksyon ni Venus na nagmimistulan na naman itong matapang na leon sa pangaasar niya rito. Hindi nga ako lasenggera. May problema lang ang tao kaya nagpakalasing. Naku Calixto, isang tawag pa boboksingin na talaga kita. Sermon nga ni Venus kay Calixto. Gusto niya itong sigawan. Ngunit pinigilan niya ang sarili
dahil baka marinig sila ng ibang pasyente sa kabilang room. Sorry na, masyado ka namang high blood. Sige, hindi na kita tatawaging lasenggera para hindi ka na maging galit na leon. Sabi naman ni Calixto. Bahala ka sa buhay mo riyan. May asikasuhin pa akong pasyente. Doc? Mariin nga na sabi ni Venus sa katumalikod na. Iniwan niya si Calixto dahil naaalala niyang may aasikasuhin pa pala siyang pasyente na kailangang turukan ng gamot. Habang naglalakad si Venus ay hindi maalis-alis sa kanyang isip si Calixto. Panay-isip siya sa binata at hindi niya alam kung bakit kusa niya itong naiisip kahit saan siya magpunta. Unti-unti ay nakakasanayan naman na ni Venus ang pagtatrabaho sa ospital. Hindi man parehas ang environment sa pinagtatrabahuan niya sa US at dito sa Pilipinas, pero mabuti na nga lamang at masaya. Nakasama ang kanyang mga katrabaho kaya naman na-enjoy din niya kahit papaano. Ngayon nga ay papunta nga sila sa isang beach resort. Kasama kasi siya sa second batch ng magti-team building. Sa Panglao, nagpunta nga sila roon para nga kahit papaano ay makatakas kahit panandalian sa medyo may pagka-toxic nga na trabaho. Pero kung minamalas ka nga naman, kasama pa nga sa batch na yon ang doktor na si Calixto, paniguradong may mang-aasar na naman sa kanya dahil yun naman palagi ang ginagawa ng surgeon sa kanya. Madalas na lang siyang inaasar nito. Ewan ba niya? Naiisip nga ng babae, nagayuma ba ito ng dahil sa isang gabing may nangyari sa kanila? Napailing na nga lamang siya sa kanyang naisip. Dahil hindi na nga niya iniisip ang bagay na yon, sinusubukan na nga niyang ibaon sa limot dahil isa yung pagkakamali. Nang nasa resort na nga sila, namanghanga sila dahil sobrang ganda nga. Nagkasiyahan nga muna sila. Pagkatapos nga nilang ilagay ang kanilang mga gamit sa mga hotel rooms na naka-assign sa kanila, syempre magkaroon nga na naman sina Chuchay at Venus. Kaya ngayon ay nasa dining area nga sila at nagkwekwentuhan, nag-aasaran at kung ano-ano pa. Mamaya nga ay balak na nga nilang mag-swimming dahil sobrang init nga din sa paligid. At nang time na nga para maligo, halos lahat nga ng mga kalalakihang madaraanan nang nakatupis nga na si Venus, napapanganga sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. Naglalakad nga siya sa pampang, nang biglang nagulat nga siya nang may naglagay ng kung ano sa kanyang katawan. Nurse Venus, ano bang ginagawa mo? Binabalandra mo ba talaga yung katawan mo sa lalaki dito? Napakunot-noon naman si Venus. Anong gusto mong gawin ko dito? Doc, magpajama? Para hindi makita ang katawan ko? Sayang naman, di ba? FYI, nasa beach po tayo, Mr. Calixto. Pagtataray pa nga ni Venus. Pero Nurse Venus, tandaan mo, huwag namang ganyan. Sana naman namili ka man lang ng swimsuit na kahit papaano, mababalot yung halos kalahati ng katawan mo. Napakunot na nga si Venus. Bakit ka ba nagagalit ha? Huwag mong sabihin ayaw mong nakikita ng ibang lalaki na nakaswimsuit ako. Nagsiselos ka ba? Sabi pa nga ni Venus. Nasaglit nga na ikinatigil nga ni Calixto. Kung sabihin ko sa iyong oo. Imbes nga ni si Calixto ang masindak, bumalandra tuloy kay Venus ang kanyang kalokohan. Diyan ka na nga, sabi na nga lamang ni Venus at naglakad na nga suot ang nilagay na kung ano ng lalaki sa katawan para takpan ang kanyang katawan. Pagkatapos nga nilang mag-enjoy sa pagsiswimming at nakaupo nga si Venus at nakikinig ng music habang nakatingin sa dagat, nakita nga niya si Chuchay na tumatakbo papalapit sa kanya. Venus, Venus, tulungan mo kami! Si Doc Calixto! Nagala lang sabi nga nito. Ha? Anong nangyari? Nagtatakang tanong naman ni Venus. Kailangan ka niya, dali, halika na! Hinila nga niya si Venus. Nakita nga niyang nakahandusay na nga ang lalaki. Anong nangyari sa kanya? Ewan ko nakainom ata ng tubig medyo nalunod. Tila nag-aalala pa nga na sabi ni Chuchay. Kaya naman dali-dali nga itong lumapit sa lalaki at in-execute na nga nito ang CPR. Pero nagtataka siya,
Bakit kailangan siya pang mag-CPR nandun naman sila? Kaya naman matapos nga niyang ipump ang kanyang dibdib, papalapit na nga ang labi nito sa labi ng lalaki at hinipan na nga ang labi ni Calixto. Nang ilang beses na nga niyang nahipan ang bibig ng lalaki, nakita nga niyang ngumisi si Calixto. At dun nga niya na-realize na pinagtitripan na naman siya nila Chuchay at ni Calixto. Ano ba? Bakit niyo ba ako pinapakabaha? Nang makaupo na nga si Calixto, so sinasabi mo na nag-aalala ka para sa akin? Tumigil ka nga dyan. Ganyan naman talaga ang dapat gawin, diba? Sa mga ganitong emergency, doktor ka pa naman, pero ginagawa mong katuwaan yan. Sabi nga nang naiinis na si Venus at tumalis na nga doon. Nag-enjoy naman sila sa kanilang team building. Pero isa lang ang naging conclusion ni Venus matapos nga ang team building na yon. Mukhang type nga siya ni Calixto. Pero hindi niya hahayaan muli ang sarili niyang masaktan. Kailangan niyang umiwas sa lalaking to. Pero hindi pa rin tumitigil si Calixto sa pagpaparamdam sa kanya. Isang araw pa nga, nang sumapit ang hapon, nagulat si Venus dahil nilapitan na naman siya ni Calixto. Bigla siyang napaisip kung ano naman ang pakay ng binata sa kanya. Nandito ka na naman ba? Para asarin ako? Inunahan na nga niya si Calixto. Yun lang naman kasi, ang alam niyang dahilan kung bakit lumalapit ito sa kanya. Para kay Venus puro pang-aasar lang ang gagawin ni Calixto sa kanya sa loob ng ospital. Hindi ako nandito para asarin ka. Nandito ako para ayahin ka sanang mag-dinner. Sagot ni Calixto sa kanya. Namilog ang mga mata ni Venus dahil sa kanyang narinig mula sa bibig ng binata. Yayain mo kung mag-dinner tayo? Tapos mag-uusap tayo habang kumakain? Tapos ano? Magiging close tayo. Tapos mahuhulog tayo sa isa't isa. Tapos liligawan mo ko. Tapos kapag sinagot kita, pakikiligin mo ko at iiwan pagdating sa dulo. Naku Calixto, kabisado ko na ang mga galawan mong yan. Kabisado ko na yung mga ganyang lalaki. Huwag mo kong mauto sa dinner-dinner na yan. Iba na lang ang ngayain mo, okay? Sunod-sunod nga na sabi at tanong ni Venus na tila ba sintaas ng niyog ang tingin niya sa kanyang sarili. Ay wow! Advance ka rin palang mag-isip pero Venus, hindi naman ako ang tipo ng lalaking pakikiligin ka at iiwanan ka sa dulo. Kahit halongkatin mo pa ang talambuhay ko. Never pa akong nang iwan ng isang babae at saka wala akong naging girlfriend. Kung sakaling may liligawan man ako, I will make sure na siya na ang babaeng pakakasalan ko. Wika naman ni Calixto. Nagulat si Venus dahil hindi niya akalaing no girlfriend since birth si Calixto. Sa sobrang gwapo kasi ng binata, napaisip na nga lamang siya na marami itong mga babae. Sus, hindi ako naniniwalang wala pang naging girlfriend. Halata naman sa mukha mong habulin ka ng mga babae at imposibleng hindi mo sila papatulan. Pagkain na nga ang lumalapit sa'yo, aayawan mo pa? Naku, alam na alam ko talaga ang ugali niyong mga lalaki. Sabi pa nga ni Venus kay Calixto. Kahit anong matatamis na salita ang sasambitin ni Calixto, hinding-hindi nito makukuha ang tiwala ni Venus. May trauma na kasi siya sa mga lalaki simula nang iniwan siya ni Mark. Venus, ibahin mo ko sa ibang mga lalaki na dumaan sa buhay mo. Wala sa dugo namin ang pagiging manloloko kung iniwan ka ng mga ex-boyfriend mo. Huwag mo namang lahatin na mangiiwan ang lahat ng mga lalaki. Hindi naman kasi kami pare-parehas. Kagaya ko, gwapo lang ang meron ako pero wala akong alam sa panloloko. Sagot naman ni Calixto. Pilit niyang ipinapaliwanag kay Venus ang kanyang sarili. Subalit tila malabong makumbinsi niya ang namanhid na puso ng dalaga. Kahit ano pang paliwanag mo sa akin, hindi mo pa rin kayang baguhin ang pananaw ko na pare-pareho lang kayong mga lalaki. Wika ni Venus, na lalong nagpakunot ng noo ni Calixto. Mga babae nga naman, magmamahal ng maling tao, tapos kapag nasaktan, idadamay kaming mga matitino, mababait at loyal, ang unfair sa mundo. Bulong nga ni Calixto at saka bumuntong hininga. O ano,
Makikipag-dinner ka ba sa akin o hindi? Tanong nga niya kay Venus. Nagbabaka sakali nga siyang magbabago ang isip ng dalaga. Ang kulit mo naman eh. Sabi ngang ayoko, diba? Bakit naman kasi ako pa ang gusto mong makasama sa dinner na yan? Marami namang mga nurse rito na magaganda. O di kaya, si Chuchay. Siya yung ayain mo, wika ni Venus. Sadyang hindi na talaga magbabago ang kanyang isip. Sus, wala akong balak sa iba. Ewan ko nga rin kung bakit sa dinami-rami ng babae sa mundo, ikaw lang ang gusto kong makasama sa dinner. Sabi pa nga ni Calixto. Hindi na nga niya pinilit si Venus sapagkat batid niya naman na kahit anong pilit pa ang kanyang gawin, hindi niya makukumbinsi ang dalaga. Nang lumipas ang ilang buwan, mas lalong naging malapit sa isa't isa sina Calixto at Venus sa loob ng ospital. Umabot na nga sa puntong nag-uusap sila sa kani-kanilang Facebook account at madalas na asaran ang laman ng kanilang usapan. Aminado si Calixto na gusto niya si Venus, ngunit balewala lamang ito sa dalaga. Sa katunayan nililigawan niya na nga si Venus. Parati niya itong sinusurpresa ng mga bulaklak at minsan ay hinaharana sa loob ng ospital kapag free time nila. Subalit ni minsan ay hindi niya naramdamang may gusto rin si Venus sa kanya. Sa sobrang sakit na dinulot ni Mark kay Venus, naging bitter na nga ang puso ng dalaga. Hindi na nga siya naniniwala sa tinatawag na true love dahil para sa kanya, lolokohin lamang siya at paglalaruan ng mga lalaki. Isang gabi habang nakahiga si Venus sa kanyang kama, ay napansin niyang parang nababalisa siya. Tinignan niya ang kanyang relong pambisig. 11:00 na yun ng gabi, subalit hindi pa rin siya makatulog. Naiisip niya si Calixto. Bakit ko ba iniisip yung mokong na yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya matumbok ang dahilan kung bakit palagi niyang naiisip ang binata. Hindi pwedeng mahulog ako sa kanya. Hindi ko siya pwedeng mahalin. Sasaktan niya lang ako sa huli. Ayokong masaktan na naman ulit ako dahil lamang sa lalaki. Kailangan ko siyang burahin sa isip ko. Sambit ni Venus at saka sinubsob na nga niya ang kanyang ulo sa unan. Ngunit kahit anong gawin niya, naaalala niya pa rin si Calixto. Ang gwapong muka ng binata, ang matangos na ilong, ang malambing na boses nito, at ang ngiti ng binata na parabang natutunaw ang puso niya sa tuwing nasisilayan niya ito. Ginagayuma ba ako ng lalaking yun? Bakit palagi ko siyang naiisip? Halos segundo siyang laman ng isip ko. Naku, kapag nalaman kong ginagayuma niya ako, lagot talaga siya sa akin. Baliw pa nga na dagdag ni Venus. Pinilit niyang matulog ngunit hindi talaga siya makatulog. Nababalisa siya at walang humpay sa kaiisip sa binata. Kailangan ko na sigurong mag-resign sa trabaho para hindi ko na siya makita pa. Ayokong lubusang mahulog sa kanya. Ayokong magmahal ulit. Ang sakit kaya? Sambit ni Venus at pinaghampas niya ng una ng kanyang ulo. Kung ano-ano ng mga kalokohan ang pumapasok sa kanyang isip nung mga sandaling yun. Nang sumapit ang umaga, lumabas na nga si Venus sa kanyang kwarto. Naramdaman niyang kumakalam na nga ang kanyang tiyan. Nagmumog muna siya at saka tumungo sa dining room. Nadatnan niya ang kanyang ina na abala sa paghahanda ng pagkain. Good morning, Nay. Bati niya kay Aling Marisa. Good morning din, anak. Bakit mukhang malungkot ka? May problema ka ba? Tanong nga nito kay Venus. Nay, parang gusto ko na pong mag-resign sa trabaho ko. Maghahanap na lang po ako ng ibang ospital. Ano? Magre-resign ka na? Aba, bakit naman, anak? Okay naman ang trabaho mo ah. Ano bang problema? Sunod-sunod na tanong nga ni Aling Marisa. Gusto ko kasing iwasan si Calixto, Nay. Naisip ko na mas okay kapag hindi kami same ng ospital para naman hindi na kami magkita pa. Sagot ni Venus. Kilala nga ni Aling Marisa si Calixto dahil nakapunta na nga ito sa bahay nila. Alam din ni Marisa na si Calixto ang surgeon na nanliligaw kay Venus. Aba, bakit mo naman iiwasan si Calixto? Ano na naman bang virus ang dala niya at kailangan mo siyang iwasan? Tanong ni Aling Marisa habang nakakunot ang kanyang noo. Ano kasi, Nay, feeling ko gusto ko na siya pero ayaw kong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya.
Ayaw kong mahulog ako ng lubusan sa kanya dahil alam kong gagawin niya rin sa akin ang ginawa ni Mark. Kaya habang maaga pa, mas maiging pigilan ko na tong nararamdaman ko. Paliwanag ni Venus sa kanyang inay. Alam mo nak, hindi mo kailangang pigilan ang nararamdaman mo. Hayaan mo magmahal ang puso mo. At saka, huwag mong isipin na pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Kung nabigo ka kay Mark, malay mo, hindi ka na mabibigo kay Calixto. Para sa akin, seryoso naman siya sa'yo eh. Nakikita ko ang effort niya sa panliligaw sa'yo, kaya kung sakaling mahal mo na siya, huwag mong pigilan ang puso mo. Buksan mo ang puso mo para sa panibagong pag-ibig. Baka yan na pala ang hinahanap mong tunay na pag-ibig. Sabi naman ni Aling Marisa. Natameme si Venus dahil sa sinabi ng kanyang ina. Mayroong parte ng kanyang isip na sumasang-ayon sa sinabi ng kanyang ina, ngunit mayroon ding parte ng kanyang isip na nagsasabing pare-pareho lang lahat ng mga lalaki. Sa ngayon, kailangan ko muna sigurong alamin kung ano ba talaga tong nararamdaman ko, Nay. Nagugulhan kasi ako eh. Wala naman kasi sa plano kong magmahal ulit. Pagkatapos kong sobrang masaktan dati, nasa mismong altar na nga lang, iniwan pa ako. Sabi naman ni Venus. Pero hindi naman natin kayang pigilan ang bugso ng ating damdamin, anak. Ayun nga ang liriko ng kanta. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Wika nga ni Aling Marisa. Gusto niyang magmahal ulit si Venus para naman hindi ito tatandang dalaga. Ayaw niyang maging man-hater ito. Ayaw niyang maging mag-isa ito sa buhay kapag wala na siya. Gusto niyang may magmahal at mag-alaga sa kanyang anak. Kahit gulong-gulo at litong-lito ang isip ni Venus, pumasok pa rin siya sa ospital. Ayaw niya naman kasing umabsent sapagkat maraming pasyente ang mga na-admit. Nauso kasi ang lagnat, ubo at sipon kaya naman marami silang pasyente. Nang makarating nga siya sa ospital, kagad siyang sinalubong ni Calixto. Kagaya ng mga nakasanayan nito ay mayroon itong hawak-hawak na bulaklak na madalas na nga niyang ginagawa kay Venus. Good morning, magandang Venus. Flowers for you. Galing sa puso ko. Nakangiting wika ni Calixto habang iniabot nga niya kay Venus ang bulaklak. Lumingon si Venus sa paligid. Nakita niyang nakatingin sa kanilang ibang nurse na naroon kaya naman ay tinanggap na nga lamang niya ang bulaklak. Ayaw niya naman kasing mapahiya ang isang gwapong surgeon sa harap ng ibang nurse. Pagkatapos niyang tanggapin ang bulaklak, humakbang siya palapit sa mukha ng binata. Ito na ang huling bulaklak na tatanggapin ko mula sa iyo kaya huwag ka nang bibili ng kahit na anong bulaklak. Wika nga ni Venus kay Calixto. Hinihinaan niya lang ang kanyang boses para hindi marinig ng ibang taong naroon. Bakit mo naman ako pahihintuin sa pagbibigay ng bulaklak sa'yo? Malibang, iparamdam ko sa'yo na araw-araw kang espesyal sa akin? Tila nagtatampo nga na tanong ni Calixto. Nangungusap ang kanyang mga mata habang nakatitig siya sa magandang mukha ng dalaga. Naaamoy niya pa ang mabangong hininga nito. Calixto, tama na nga, ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag ka nang mag-effort para sa akin. Wala ka namang maasahan sa akin eh. Pagkatapos ang nangyari sa akin, wala akong balak mag-boyfriend. Wala akong balak na pumasok ulit sa isang relasyon. Kaya please lang, stop courting me. Nasasaktan ka lang. Ako pang magiging dahilan. Sagot ni Venus sa binata. Animoy may patalim nga sa puso ni Calixto dahil doon. Hindi niya maitatanggi ang katotohanang nasaktan siya sa sinabi ni Venus. Ayaw niyang tanggaping wala siyang maaasahan o pag-asa sa dalaga. Mahal na niya si Venus, kaya naman ganun siya kasabik na makuha ang puso ng dalaga. At kahit gaano pa katagal, balak niyang maghintay. Sa lahat ng mga babae sa mundo, tanging kay Venus lang na baliw si Calixto. Madalas kasi busy siya sa trabaho pero ewan niya ba ngayon kung bakit pagdating kay Venus, kayang-kaya nga niyang bigyan ito ng maraming oras kahit na busy siya bilang isang surgeon. Venus, hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo. Patutunayan kong hindi ako kagaya ng mga lalaking iniisip mo. Kung kinakailangang
Abutin ko ang buwan. Gagawin ko, mapatunayan ko lang na tapat at wagas ang alay kong pag-ibig sa'yo. Bulong naman ni Calixto kay Venus. Hindi na nga sinagot ni Venus ang mga sinabi ng binata. Humakbang na nga siya palayo rito at pumasok sa kanyang room. Maya-maya ay bigla siyang nilapitan ni Chuchay. Ay wow! May bulaklak ka na naman galing kay Doc ha? Naku, kailan mo ba kasi sasagutin ng lalaking yun? Matagal ka na niyang nililigawan at sinusuyo sabi ni Chuchay at inamoy-amoy pa nga ang bulaklak na hawak-hawak ni Venus. Wala nga akong balak na sagutin siya. Sinabi ko naman sa'yo na natroma na nga ako sa pag-ibig na yan. Nakakapagod ng magmahal, Chuchay. Kayo na lang muna ang mag-enjoy sa pag-ibig na puro lang naman sakit ang makukuha. Sagot naman ni Venus kay Chuchay. Grabe ka naman, Beshi. Don't tell me na tatandang dalaga ka. Aba, sayang naman ang lahi mo. Sa gandang mo yan, huwag kang papayag na tatanda kang dalaga. Tsaka, sobrang swerte mo na kay Doc, Calixto. Bukod sa gwapo pa, may maganda pang trabaho. At alam mo, Venus, ikaw pa lang ang babaeng niligawan ni Doc. Alam mo ba yun? Ang swerte mo nga dahil sa dinami-rami ng babaeng nagkakandara pa sa kanya. Ikaw ang nililigawan niya kahit binabaliwala mo lang siya. Sabi pa nga ni Chuchay kay Venus. Kagaya ng ibang kasamahan nilang nurse, boto rin sila kina Calixto at Venus. Ayon pa nga sa kanila, magiging ninang daw sila kapag ikinasal na nga ang dalawa. Ewan ko, Chuchay. Natatakot kasi talaga akong pumasok sa isang relasyon. Sagot naman ni Venus. Pero hindi ka ba natatakot na baka mapunta sa iba si Calixto kapag pilit mo siyang pinagtatabuyan, pinagtutulakan palayo? Okay lang ba sa'yo na makita siyang may iba ng nililikawan? Tanong ni Chuchay na tila nagpatigil ng mado ni Venus. Bigla siyang napaisip. Nahihirapan siyang sagutin ang tanong ni Chuchay. Mag-CR muna ako. Paalam na nga lamang ni Venus kay Chuchay. Kunwari niya lamang yun. Para matakasan niya ang tanong nito. Kagad siyang pumasok sa loob ng CR at saka nag-isip-isip. Tama nga si Chuchay. Kakayanin ko kayang makita si Calixto na may nililigawang iba? Ayoko. Hindi pa ako handang makita siya na may nililigawang iba. Bulong nga bigla ni Venus sa kanyang sarili. Maging siya ay naguguluhan na rin kung ano bang magiging desisyon niya. Ayaw niyang muling pumasok sa isang relasyon. Subalit natatakot siyang mawala sa kanyang binata. Itinatakwil ko na nga siya pero bakit nagsusumamo pa rin ang puso ko na pagbuksan ng pag-ibig niya? Mahal ko na kaya ang lalaking yun? Tanong nga muli ni Venus sa kanyang sarili. Si Calixto rin ang dahilan kung bakit naghilom ang sugat sa loob ng kanyang puso na dulot ng pang-iiwan ni Mark. Pero pagkatapos ng ginawa sa akin sa altar, natatakot ako na baka masugatan na naman ako. Pero paano nga ba ako masusugatan ng isang taong minsan ang naging dahilan ng aking paghilom? Kay raming naging tanong ni Venus sa kanyang isip na hindi niya masagot-sagot. Nagugulhan siya, nalilito at nahihirapan. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano tatakasan. Nang sumapit ang maraming araw at linggo, mas lalong naguluhan si Venus sa kanyang nararamdaman. Patuloy pa rin siyang nililigawan ni Calixto. Patuloy pa rin pinapatunayan ng lalaki ang sarili sa kanya. Kahit ilang beses niya itong itakwil. Batid naman ni Venus na mayroon pang puwang sa loob ng kanyang puso para sa binata. Ngunit hindi niya alam kung pagbubuksan niya ba ito o babaliwalain ang pagkatok nito sa kanyang puso. Isang araw dinalaw ni Venus ang isa sa mga pasyente sa ospital. Ngunit biglang pumasok si Chuchay at tinawag siya. Venus, si Doc, may nangyaring masama sa kanya. Sambit ni Chuchay at mabilis niyang hinila ang kamay ni Venus palabas ng room 12. Teka sandali, anong nangyari sa kanya? Tanong nga ni Venus kay Chuchay. Nag-aalala rin siya sa binata. Basta, huwag ka nang maraming tanong, sumunod ka na lang sa akin. Sagot naman ni Chuchay. Hindi na nagtanong pa si Venus at sumunod na nga lamang siya kay Chuchay. Habang tumatakbo sila ay ramdam niya ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso.
Takbo lamang sila ng takbo hanggang sa dinala nga sila ng kanilang mga yapak patungo sa loob ng isang room na kung saan ay naroong nakahiga si Calixto at may benda sa ulo. May mga sugat din sa ibang parte ng katawan nito. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Tanong ni Venus sa mga nurse na naroon. Tila ba nadurog ang kanyang puso nang makita nga niya ang sitwasyon ni Calixto. Sobrang nag-aalala nga siya sa binata. Doon niya napagtantong kahit itinatakwil niya ang binata, sobrang halaga pala ito sa kanya. Naaksidente siya kanina lang, kaya yan nahimatay. Wika ng isang nurse. Nagmistulang mamon ang puso ni Venus habang nakatingin siya sa mukha ni Calixto. Hindi niya namalayang pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Ang dating matigas niyang puso, ngayon ay lumambot na at parang wala na nga ang pagiging man-hater niya nang makita ang lalaking sobrang nag-e-effort sa kanya at pinapatunayan kung gaano siya kahalaga. Calixto, please! Gumising ka naman! Gumising ka na, please! Napahagulgol na nga si Venus habang hinahagan niya ang kamay ng binata. Hindi nga niya napigilan ang kanyang sarili na maging emosyonal noong mga sandaling yon. Tila ba wala na siyang pakialam sa sasabihin niya at maging sa mga taong nakapaligid sa kanya. Wala siyang ibang nais kundi ang bumalik ang malay ng binata. Calixto, gumising ka na. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal na kita. Kapag gumising ka, sasagutin na kita. Naiiyak nga nasambit ni Venus. Maya-maya ay dahan-dahang tumilat ang mga mata ng binata. Talaga ba? Sasagutin mo na ako? Tanong nga bigla ni Calixto. Namilog ang mga mata ni Venus habang hawak-hawak niya ang kamay ni Calixto at nakatingin nga sila sa isa't isa. Hindi niya akalaing magigising si Calixto bigla. Parang gusto tuloy niyang bawiin ang mga salitang kanyang tinuran at ang mga luha niya gusto niyang paatrasin sa kanyang mga mata. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ko ang mga sinabi mo. Kailangan ko pa bang mahimatay para lang marinig ko ang mga salitang mahal mo ko? Nakangiting wika nga ni Calixto habang walang mapagsidla ng tuwang nadarama ng binata dahil sa mga narinig niya mula sa bibig ni Venus. Nakita rin niya ang reaksyon nito at naramdaman niya ang pag-aalala ng nurse. Ngumiti ang ibang nurse na naroon at inasar na nga nila si Venus. Calixto naman nahimatay ka, di ba? Oo nga, pero okay na ako lalo na't narinig kong mahal mo rin pala ako. Ngumisi nga si Calixto. Nakangiti nga nitong wika habang namumula naman ang pisngi ni Venus. Wala na siyang takas. Naibunyag na niya ang sekreto ng kanyang puso. Ang taya-taya mo. Pinaamin mo lang ata ako Wika naman ni Venus at saka sumimangot. Huwag ka nang mahiya. Mahal naman kita, Venus Nagagalak akong malaman na mahal mo rin ako. I love you so much, Venus. Sambit ni Calixto habang magkalapit ang kanilang mga mukha. I love you more, Calixto. Sambit ni Venus na labis namang ikinatuwa ng puso ng binata. Nung mga sandaling yun, hindi na ipinagkait pa ni Venus ang tuwang hinahanap ng kanyang puso. Buong puso niyang inamin sa binata na mahal niya nga rin ito. Hindi ko pala kakayaning mawala ka sa akin. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, sige na nga, pinubuksan ko na yung pinto ng puso ko para sa'yo, Calixto. Kahit ang hirap sa akin ngayon na magtiwala. Handa na akong pumasok sa isang relasyon, ano man ang magiging kahihinat na nito. Pero sana, alagaan mo naman yung puso ko. Sambit nga ni Venus kay Calixto. Maraming salamat sa pagbukas ng pinto ng iyong puso para sa aking pag-ibig. Pinapangako ko, hanggat nabubuhay ako sa mundong to, patuloy akong iibig sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. Gaya ng ginawa nung walang yang lalaking yun sa'yo. Bulong ni Calixto at sa mga sandaling yun, naglapat ang kanilang mga labi. Naghiyawa naman ang mga nurse na nakapaligid sa kanila. Nako, kung hindi na aksidente, si Calixto hindi talaga nasabi ni Venus ang nilalaman ng kanyang puso. May positive effect din pala ang pagkahimatay niya. Pangaasar nga ni Chuchay sa kanila at sumali rin ang ibang nurse. Inasar nga nila ang dalawa hanggang sa napuno ng tawanan ang buong kwarto. Naging okay na nga ang pakiramdam ni Calixto sapagkat hindi naman malala ang kanyang mga sugat.
Kalaunan ay gumaling din ito at nagpatuloy ang love story nilang dalawa ni Venus sa loob at labas ng ospital. Laking tuwa naman ni Aling Marisa nang nabalitaan niyang magkasintahan na nga sina Venus at Calixto. At sa wakas, muli na ngang binuksan ni Venus ang sugatan niyang puso. Mabuti naman at nagkaroon din ng boyfriend itong anak ko. Sure akong magkakaroon na ako ng apo. Wika pa nga ni Aling Marisa kay Calixto habang nag-uusap sila sa sala. Huwag ka pong mag-alala, tita. Magkakaroon ka ng 1 dosenang apo. Wika naman ni Calixto at saka humalakhak. Grabe ka naman si 1 dosena, mahal. Mawa ka naman sa akin. Hindi madaling magbuntis at umirino, sabat naman ni Venus at nagtawanan silang tatlo. At nang mapag-usapan nga nila ang tungkol sa pagkakaroon ng apo, doon nga inopen up ng babae na nagbunga nga ang isang gabing nangyari sa kanila ng kanyang boss. Nagulat man ang kanyang ina at si Calixto pero sobrang saya nga nila parehas. Hindi nga sila nag-atubili na magpasalamat sa Diyos dahil nga sa blessing na yon na ibinigay sa kanila. Ganon din si Venus. Nawalan man ng isang mahalagang tao sa buhay niya dati, pero ngayon ay sobra-sobra pang kapalit. May 2 ng taong magmamahal sa kanya. And who knows, baka kambal o triplets pa nga ang magiging anak nila. Kaagad na nag-propose si Calixto kay Venus. Walang mapagsidla ng tuwang nararamdaman ni Venus noong mga sandaling yon. Pero sa isang iglap ay biglang napawi ang kaligayahang kanyang nadarama. Oo nga, ikakasal na kami ni Calixto pero paano kapag kagaya rin siya ni Mark? Naiwanan din niya ako sa loob mismo ng simbahan sa mismong araw ng kasal ko. Tanong nga ni Venus sa kanyang sarili habang nakatitig nga siya sa engagement ring na inilagay ni Calixto sa kanyang daliri. Gayunpaman itinuloy niya pa rin ang kanilang kasal. Kahit hindi siya sigurado kung magiging matagumpay ba ito, hinayaan niya na lamang ang tadhana ang susulat ng kanyang magiging kapalaran. Road to forever na nga ba ang pag-iibigan nila Venus at Calixto o baka naman mabibigo na naman siya sa araw ng kanilang kasal mismo? Mr. Calixto, Milton verse, do you accept Miss Venus' rights to be your lawfully wedded wife in sickness and in health, in joy or in sorrow, in good times, for richer or for poorer, keeping yourself solely unto her for as long as you both shall live? Tanong ng pare kay Calixto. Napapikit si Venus habang nakikinig sa tanong na yon. Muli na namang sumagi sa kanyang isip ang biglang pag-urong ni Mark sa araw ng kanilang kasal. Yes, I do, Father. Biglang sagot ni Calixto sa tanong ng pare. Labis na nakahinga ng maluwag si Venus at labis na natuwa sa kanyang narinig. Tama nga ang sinabi ni Calixto. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki. Miss Venus writes, do you accept Mr. Calixto Toffer, Milton verse to be your lawfully wedded husband, in sickness and in health, in joy or in sorrow, in good times and woe, for richer or for poorer, keeping yourself solely unto him for as long as you both shall live? Tanong muli ng pare kay Venus naman. Nagkatinginan sa isa't isang dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Calixto habang hinihintay niya ang magiging tugon ni Venus. Akala niya tatakbo na to. Yes, I do, Father. Nakangiting sagot naman ni Venus na kaagad namang ikinagalak ng puso ni Calixto. Now, I pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Wika na nga finally ng pare. Dahan-dahang inalis ni Calixto ang belo sa mukha ni Venus. Nagkatitigan sila at kasunod nun ay ang pagdampi ng kanilang mga labi. Buong pagmamahal nilang dinama ang halik ng isa't isa. Sinalubong naman sila ng isang masigabong palakpakan. Naroon din sina Chuchay at ang lahat ng mga nurse na katrabaho nila sa loob ng ospital, pati na rin ang pamilya ni Calixto. Kapos sila masaya para kina Calixto at Venus. Sinimulan na nga nila ang inihanda nilang salo-salo. Nagsayawan din sila at nagkantahan. Maya-maya ay biglang nagring ang cellphone ni Venus habang kumakain siya. Kagad niyang pinindot ang answer button nang nakita nga niyang
Si Madeline ang tumatawag. Kamusta ang kasal niyo, natuloy ba? Tanong nga ng kaibigan ng babae sa kabilang linya. Oo naman, Madeline. Katatapos lang ng kasal namin. Sagot ni Venus sa kanyang kaibigan. Wow, congratulations. I'm happy for you. Sabi ko na nga be, everything happens for a reason. Sabi ni Madeline at napangiti nga si Venus habang nasa tabi niya si Calixto. Nagbabalak na rin kasi si Venus na bumisita ng US sapagkat namimiss na nga niya ang kaibigan niya na si Madeline. Masayang masaya si Venus dahil sa wakas ay nahanap na nga niya ang kapares ng kanyang puso. Hindi siya nagkamali sa pagsagot kay Calixto. Tama nga sila, hindi lahat ng tao pare-pareho. Kapag pinaluha ka ng isa, huwag kang mawala ng pag-asa dahil baka ang pagiging bigo mo sa ngayon ang siyang magiging daan upang makamtan mo ang kaligayahan sa tamang panahon. Huwag mong sarahan ang pinto ng iyong puso. Hayaan mong palagi itong nakabukas hanggang sa matagpuan mo ang taong habang buhay na mananatili sa iyong puso. Huwag nating hayaan ang sarili nating makulong sa pait ng nakaraan. Okay lang masaktan, okay lang lumuha at maging bitter, pero huwag naman forever. Matuto rin tayong maghintay sa tamang panahon because God has perfect timing in everything. Gaano man katagal ang iyong paghihintay, when God works, it is always worth the wait. At lagi din nating tatandaan, that rejection is God's protection and redirection. Kagaya nga ng nangyaring pang-iwan kay Venus sa altar. Dahil dito, naisipan nga niyang gumante sa pamamagitan ng pagpapahubad sa isang estrangherong lalaki. Pero ito pala ang talagang taong nakalaan sa kanya at magmamahal sa kanya ng lubusan at walang kapantay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Calixto at Venus. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Glenda Mabaza, Dolores Reyes, Leticia Aguiran, Dilma Ibardolaza, Norabel Sevans, Presbyteros Rose, Julius, Chu, Zenaida Porter, Neva Fajardo, Rex Roy, Susan Upaga, Juvelin Romero, Nesbeth Hanaban, Gloria Escobar, Joanne, Amalia Matel, Alexander Macam, Lorna Torres Pansoy, Ruth Chua, Edith Balbino, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.